Kumustahin natin ang lagay ngayon ni Justine kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, ano ang sitwasyon ngayon ni Justine na malamang meron pala siyang brainstem glioma? Pops Ray, nakauwi na si Justine sa bahay na nila. Tuloy-tuloy yung kanyang gamutan na lang at pag-monitor ng kanyang mga magulang. So sa ngayon, pagdating sa pagkain, magana naman siya, pero kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral dahil sa kanyang sakit. Kapag iihi siya, nakakatheter na. Kapag kadudumi siya, nilalagyan na rin ng kung ano man sa kanyang puwitan para nga, syempre, hindi mahirapan yung bata. At ayun, Pops J. Si Justine ba nakakaranas ng tuloy-tuloy na pain mula dito sa brainstem glioma? Yes, Pops J, may mga symptoms kasi yan. Ayun nga, nahihirapan umihi, nawawala ng balanse, at yun nga, si Justine ay naduling na talaga ng tuluyan. Okay, bago na-diagnose yung karamdaman ng bata, kamusta ba siya? Nakitaan ba siya ng sintomas? Pops Ray, talagang wala daw. Yun ang paliwanag sa akin ng kanyang bahid, ano? Walang bahid ng sintomas. Ang sabi niya nga sa akin, madalas silang lumabas, pumunta sa mall, mangisda. Talagang okay, masigla, bibo si Justine. Kaya sobrang bilis daw ng pangyayari dahil sa loob lang ng isang buwan ay bigla nang nanghina yung bata at lumabas na nga yung kanyang mga sintomas. Saan kaya nakuha, Yeda, itong sakit na ito ni Justine? Nasa lahi ba nila? Pops Ray, wala sa lahi nila, talagang wala daw sa family history nila. Pero ang paliwanag ni Doc ay ito kasi nga brainstem glioma tulad ng ibang uri ng brain tumors ay hindi pa malinaw kung ano yung cause o sanhi. Very unlikely rare naman. Rare. Yes, very rare condition. Very unlikely naman daw na environmental at lifestyle dahil nga napakabata. Pero Pops Ray, may mga pag-aaral na sinasabi ay nagkaroon daw ng mutation sa DNA. Siyempre dahil daw mga bata nga, yung madalas tamaan, 10 years old, pababa. Okay. Radiation ang isa sa ginagawang procedure para kay Justine, ano? Pero epektibo naman ba ito? Waiting pa sila, Pops J, na magkaroon ng schedule si Justine para mag-undergo nga ng radiotherapy. Paliwanag ni Doc, yung radiation kasi nakakatulong yan para mapaliit yung cancer cells at sa gayon mapaliit din yung tumor. Pero may mga pasyente naman daw kahit paano na nag-i-improve. Pero again, Pops J, case-to-case basis yan. So depende pa rin talaga sa pasyente. At doon sa report mo, binabanggit nung tatay, mahigit 50,000 na ang running bill nila sa ospital. Pero magkano pa ang kinakailangan ng pamilya para mapagamot itong si Justine? Yung radiation, Pops J, 35 sessions yung kinakailangan. So around mga 75,700 yung kailangan nilang punan. Kasama na dyan yung doctor's fee. So medyo mabigat talaga kasi labas pa dyan yung mga gamot na iniinom nga ni Justine monthly. Kahit tinaningan na itong si Justine ng 180 days, ang sabi ng doktor. Halos 6 months. May chance pa bang malampasan ni Justine ito? Paliwanag ng doktor ni Justine sa kanyang mga magulang, milagro na lang kung gagaling pa si Justine. Pero syempre, Pops Ray, kung magulang ka, kahit katiting na pag-asa talagang kakapitan mo. Kaya buti na lang, meron silang support system, silang pamilya nagtutulungan, kapatiran sa iglesia, at marami naman daw mga tao na nagmamalasakit kay Justine. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa amin